Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa pananambahan at papurihan po natin ang ating Panginoon. Bayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang awit 50. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan, ikaw ang muog ko at aking kanlungan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos, ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang pagdupig sa mga kaaway. Sa kanilang labi pawang kasamaan ang namumutawi. Sa pagmamataas ang aking dalangin, sila ay mahuli. Pagkat sinungaling at pangungutya, sila'y nawiwili. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ikaw muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, napakadakila mo po aming Ama. Salamat po, Panginoon, na binibigyan po kami ng pribilehiyo na makarating sa tahanang ito, Panginoon, at ikaw ay purihin. Buksan mo pong aming mga puso't isipan, Panginoon, at nawa po ikaw ang aming pupurihin at sasambahin habang kami nabubuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen! Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita.
nabubuhay, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos na dumidinig, Panginoon, ang aming hinaing. Ang pag-ibig na hindi nagmamaliw na binapadama mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, iyong dinig, aking panalangin. Ang puso kong ito'y labis
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Lord, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, aming Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan namin ang bawat araw buhay namin dito sa mundo, Panginoon. Tunay nga pong hindi mapapalitan ng anumang bagay ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, aming Ama. Aming Ama, salamat po, Panginoon. Sa araw din po ito, Panginoon, buksan mo pong aming mga puso. Nawa po, Panginoon, mabaon namin ang aming mga maririnig sa araw na ito, Panginoon. At nawa po, ito po'y maging sandata namin sa pumumuhay namin sa mundong ito, aming Ama. Aming Ama, ikaw lang po ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, na nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ikaw ang iibigin sasampahin namin habang kami nabubuhay. Idinadalangin po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Isa pong panibagong araw ng pagpapala ni Diyos na tayo po ay pinagkalooban na muli ng panibagong araw ng pribilehyo, hindi lamang po upang patuloy po nating pag-ukulan ng pinakamataas na pagsamba ang Panginoon, kundi upang tayo po ay patuloy na maggabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa kanyang banal na salita. Sa hapong ito po ay tatalakayin po natin ang isa sa kung hindi man pinaka-popular, ay isa sa pinaka-popular na salita sa wikang English na ginagamit po sa pang-araw-araw na buhay at pinaka-popular din sa Bible na marahil ay pinakamarami ang word na nagamit po sa Bible, at ang word na ito po ay ang love. At ang tao po sa lahat po ng aspeto ng buhay at ang lahat ng uri ng tao na tumatahak sa mundong ito ay may kanya-kanya pong version o pagbigay ng kahulugan patungkol po sa salitang pag-ibig o love ayon sa kanilang sariling kaunawaan at sariling kaparaanan ng pagpapahayag nito. Ngunit nakalulungkot nung sabihin, ang mundo po o ang sanlibutan na sa pansamantala ay nasa kamay ng dyablo ay nag-imbento ng sariling version ng kahulugan ng love, at ito ay ang love na nakafocus sa sarili. At ito po yung malungkot na katotohanan sa ating buhay. At marahil, maganda maunawaan din natin na love in all reality originated from God. Galing po sa Diyos na ito, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, at walang sino mang tao na totoong
may kaunawaan sa katotohanan patungkol sa pag-ibig kung hindi sa Diyos lamang. Kaya po sa 1 John 4 verses 9 to 10, ang sabi po ron, by this, the children, by this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into this world so that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Sa verse 9 po doon ay sinabi also na we love because He first loved us. At dahil sa katotohanan ito, ang topic po natin ngayon na ating pong tatalakayin na love ay isa pong endless subject. Sa totoo po ay hindi kayang tapusin na maikling kapanahonan na ito po ay tinatalakay. At hindi natin kayang ubusin ang dapat nating matutunan at ipakakahulugan dahil ito po ay umiinog sa buong gawain ng Diyos. Lalo na po ang kanyang gawain sa buong lahi ng tao, buong sangkatauhan na nilikha niya mula sa kanyang wangis at anyo upang pag-ukulan niya ng walang kapantay na kapahayagan ng kanyang pag-ibig. At dahil po dito ay ngayon po ay kaunti lamang ang ating tatalakayin. Kumbaga ay pahapyaw lamang po ito patungkol po sa ah, aralin na patungkol sa pag-ibig. Kaya po ang ating tatalakayin lamang ay specifically ay yung parang subtopic lang ng love dito po sa 1 John chapter 3 verses 10 to 24. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na nasa langit, luwalhatiin ka sa kaitaas-taasan, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyo pong pag-ibig, O Diyos, na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao, sa inyo pong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, kakulangan, at patuloy na pagkakamali, na nanatili po kayong tapat, O Diyos, sapagkat wala pong sino man sa amin ang kayang unawain ang lalim at lawak ng pag-ibig na inukol mo sa amin. Kaya tinihingi po namin na sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa bawat puso at kaisipan. At gayon din po, Panginoon, maghari kayo sa bawat lugar na kinaroroonan ng inyong mga anak sa mga sandaling ito. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang kasaganaan ng iyong biyaya sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, na hindi lamang po magkaroon po kami ng lubos na kaunawaan patungkol po sa pag-ibig, kundi higit sa lahat, maging kalakasan po namin ito sa lakbay ng buhay na amin pong nilalakaran ngayon at maging kadahilanan, Panginoon, na kami ay magabayan patungo sa katagumpayan ng landas na inilaan mo para sa amin. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglolahati. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Basahin po natin 1 John chapter 3 verses 10 to 24. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Not as Cain, who was of the devil, one and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil, and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods
and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and in truth. We will know by this that we are of the truth, and will assure our heart before him in whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our hearts does not condemn us, we have confidence before God, and whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. This is his commandment, that we believe in the name of his Son Jesus Christ and love one another just as he loved us. The one who keeps his commandments abide in him, and he in him. We know by this that he abides in us, by the Spirit whom he has given us. Ang ating pong binasa ngayon ay isang maliit na bahagi lamang ng kailangan nating maunawaan at matutunan patungkol po sa pag-ibig, sapagkat sabi ko nga po ay napakalawak na aralin po ito. Kaya po dito ang atin lamang po makikita, kaunti lamang na ating makikita po rito na mga punto na magbibigay po sa atin ng kahit papano po ay initial uh, understanding about love. Point number 1 is the sharp contrast between sin and righteousness na binanggit po ng verses 10 at 11. Yan po yung sabi niya, by this, the children of God and the children of devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Dito po makikita po natin may contrast, ay magkasalungat po ang dalawang bagay. Una po ay mahalaga makita po natin, righteousness is manifested in love. Yung pagiging matuwid. Medyo po kasi pag ginamit po natin yung righteousness sa Tagalog sa ating kaunawaan ngayon, ay nagkakaroon po ng pagkakaiba. Kaya po, wala pong one word eksakto para matukoy po natin, pero ito po ay yung pagiging matuwid na nanggaling sa Diyos. Ano po? At ito ay dinidescribe po yung buhay ng mga anak ng Diyos. At sa higit na mas malinaw na pagsasabi nito, love is righteousness in action. And this is the distinguishing mark of a child of God that manifest in his life. Ito yung makikita sa kanyang buhay. Ito yung mapapansin natin na pruweba na totoo na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya, sapagkat sa kanyang buhay, sa kanyang ginagawa, ay makikita natin. Kaya ito po ay hindi nagmula sa tao. Hindi po nag-originate sa tao o sa human emotion, kundi ito po ay nanggaling sa pagsunod at pagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Binanggit po yan, yung commandment na binigay ng Panginoon nung ginawa niya na isang commandment lamang ang lahat, na kung saan po ay naroon lahat, ay binanggit na po niya ito in Matthew 22 verses 37 to 40. Sabi ron, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. Pansinin po natin, the second is like it, kahalintulad. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophet. Ayan, binuo na po ng Panginoon yung kautusan, ang buong commandment po sa pamagitan po ng pagbibigay ng kautusan patungkol sa pag-ibig. Kaya kung ito po ay ating i-express ulit sa ibang kaparaanan, ngunit kahalintulad din nito, ang kaparaanan, yung mga sumusunod o yung mga namumuhay na may pagpapasakop at pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay sila yung matuwid
sa mata ng Diyos dahil sila yung kakikitaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po pag-ibig sa Kanya, kundi pag-ibig ng Diyos na ibabahagi sa kapwa. Ito po yung punto ron. Kaya po, napansin natin dito yung word na binanggit kasi rito ay yung righteousness. Kapag tiningnan po natin ang dictionary, ang kahulugan po nito ay acting in accord with divine or moral law. At yung isa po ay morally right or justifiable. Kaya again, yun sa verse 10, 10b, yung sinasabi doon na ang sino man na hindi namumuhay sa katuwiran ng Diyos ay hindi sa Diyos. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Ang bigat po nito, ngunit malinaw na talagang sa Diyos lamang nagagaling dahil kung wala yung pagiging matuwid sa buhay ng tao, ay ibig sabihin, hindi siya sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga walang pag-ibig sa kanyang kapatid. Pag-ibig sabihin po, kapatid sa Panginoon. Kaya dito sa specific verse na ito, ay mauunawaan po natin na ang pagiging matuwid ay nadidefine sa salitang pag-ibig para sa kapwa o sa kapatid dahil ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Panginoon Jesus ay naitanim at nag-ugat ng malalim sa puso ng tao. Kaya dito po, makikita po natin ang laki ng pagkakaiba kung ang pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig na alam ng tao na hindi po galing sa Diyos. Kaya sa isang higit na angkop at nakikita na kapahayagan ng isang tao na tumanggap ng bagong buhay kay Kristo ay ang kapahayagan ng pag-ibig. Ito po yung magandang punto ron na siguro po ay mas madali nating maunawaan ang sinasabi natin dito. Ano po? Na ang punto po rito ay it is the appropriate and visible expression of a person who has received a new life in Christ. Ano yon? Yung love to his brethren. Point number 2 ay yung opposite of love illustrated sa verses 12 to 15. Ito po, yung kabaliktaran. Kasi dito sabi, not as Cain, who was of the evil one and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. Ayan. Bakit daw? Sabi niya, we know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ito po yung mabigat-bigat na description ng kabaliktaran ng love. Ngunit yan po yung totoo. Para bigyan po natin ng higit na mas malinaw ito, ang ginamit po ritong example, una po sa lahat, letter A, ay yung example ni Cain. Sa halip na pag-ibig, ang puso niya ay punong-puno ng sama ng loob, hinanakit sa kanyang kapatid dahil nainggit siya o nagselos siya sa kanyang kapatid na si Abel na mayroong superior righteousness, yung pagiging matuwid sa mata ng Diyos. At ito yung nakikita ng Diyos. Makikita po natin yung sa Genesis chapter 4 verses 2 to 7, ngunit hindi na po tayo tutungo ron. Kaya ang resulta nito, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. His jealous heart resulted to resentment, and his resentment resulted to hatred and prompted him to murder his brother. Grabe po itong uri ng kasalanan na ito. Na po, yung kanyang puso na punong-puno ng inggit o selos ay humantong
sa pagkakaroon ng sama ng loob, hinanakit. At yung sama ng loob niyang yun ay nabuo at humantong sa matinding puot. At yung puot na yun ang naudyok upang patayin niya ang kanyang kapatid. Sa madaling salita po, letter B, hatred toward a brother, as in the case of Cain, originated from jealousy and resentment, which is actually satanic. And hatred is tantamount to murder. Kapag napupuot ka pala sa kapatid mo, ay para ka nang pumatay. Hindi lamang po dito natin makikita sa verse 15 yon, kundi mismo mula sa direct words of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5, verses 21 and 22. Sabi niya, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into fiery hell. Grabe po. Ano? Kasi murder na po yun. Impyerno. Ang tao puno ng galit ang kanyang puso. Ngunit kung ating pong pagbubulay-bulayang mabuti, parang pangkaraniwan sa tao ang magkaroon ng galit sa kapwa. At ang ganitong uri ng puso, ang ibig po sabihin ay hindi sa Panginoon. Ibig sabihin wala sa Panginoon ang ganito. At yun po yung masaklap na katotohanan sapagkat ang pagkaunawan ng tao sa love, yung love na yun kung minsan nahalinan ng hate. At yung hate na halinan ng love, ibig sabihin walang stability yung emotion ng tao kung ang pag-uusapan ay yung version ng love ng tao. Point number 3, love is defined by giving, not taking. Okay. Love is defined by giving. Ito po yung clear illustration and expression of love, yung giving. Malinaw, nakapahayagan, malinaw na expression ng pag-ibig. Hindi yung taking, hindi yung pakabig. Ano po? Verses 16 to 18, binigay po na example dyan. Mamaya na po natin titingnan. Ano po? Ngunit dito, makikita po natin, bibigyan po natin ng mas malawak ng konti na kaunawaan ito. Kung ano ito, unang-una, letter A, God's standard of measure for love is the work of Jesus Christ. Okay, nandun sa verse 16. Sinabi po niya ron, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our life for the brethren. Pansinin po natin, ito yung sukatan ng Panginoon sa pakahulugan ng tunay na pag-ibig. Ang sukatan niya ay yung kanyang ginawa na paghahandog ng kanyang buhay sa atin. Kung kaya't ito yung gusto niya, nagayahin din natin na handa nating ialay ang ating buhay sa ating kapatid. Parang napaka hirap mangyari, pero hindi po tayo inuutusan para gawin ito sapagkat hindi lahat ng tao ay may opportunity na gawin ito. Ngunit, yung standard ng Panginoon, yung pamantayan niya, ay hindi maaring ibaba upang maunawaan natin yung totoong kahulugan ng pag-ibig. Kaya't yung pong ginawa ng Panginoong Hesus, inihandog niya ang kanyang buhay sa mga hindi karapat-dapat at hindi nararapat na mga tao. Tayo po yun. And this is the supreme proof of His love. At dahil doon, ito ang kanyang ginawang standard na tunay na katangian ng love. Yun ay ang pagbibigay, paghahandog ng buhay sa kapatid gaya ng ginawa ni Kristo. Okay, para hindi po tayo malula dito sa sinabi ng Panginoon, letter B, every true child of God has an opportunity or way to express His love
in action. Ayan. Kasi hindi naman tayo lahat ay magkakaroon ng opportunity para ihandog ang ating buhay sa Kanya. Ngunit, lahat tayo ay may kakayahan. Ano po? May kakayahan tayong lahat na at merong hindi lang kakayahan kundi laging merong kadahilanan upang ating pong i-express ang ating pag-ibig na ilagay po natin sa action. Binanggit ng verse 17, yung example. Ano po? Sabi niya, but whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abides in him? So, ano po yung pasubali dito? Pasubali po ito. Nang ibig sabihin, not everyone will have the privilege or opportunity to offer his life for the brethren. Ngunit, everyone is able to express his love toward others in many different ways. Hindi mauubusan ng kaparaanan. Kaya ito yung gusto, at yung binigay dito example ng verse 17 ay isang example lamang ito. That's why the act of giving as an expression of love can be uh, can be done by anyone. Lahat tayo ay may kakayahan na gawin ito. Yung act of giving, yung pagbibigay ng kung ano meron tayo sa ating kapatid. At ito ay hindi nakadepende sa kung sagana tayo o salat tayo. Kung mayaman tayo o mahirap tayo. Kung meron tayong marami o meron tayong kokonti o kahit wala. Hindi po yun ang basihan, kundi yung basihan ay yung compassionate heart na puno ng pag-ibig ni Kristo na buong puso, willingly, sacrificially, and joyfully give His all for the need of His brethren. Kung papaano na ginawa ni Kristo Jesus ito para sa atin. Iisa lang ang buhay niya, ngunit ibinigay niya. Ang kagandahan nun, siya ay binuhay ng Ama mula sa mga patay. Kaya po hindi bababa ang Panginoon sa kanyang standard, sa kanyang pamantayan. Dahil hindi man natin magawa yung opportunity na yon, na ihandog ang ating buhay, sa maraming kaparaanan ay maipapahayag natin yung totoong laman ng ating puso, yung laman na puno ng pagmamahal, paglingap sa ating kapwa. Letter C, genuine love always finds its way to put it into action. Laging meron. Hindi pwedeng puro salita. Binanggit ng verse 18. Yung verse 18, sabi niya, little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and in truth. Hindi sa salita, hindi sa sinasabi lang nating mga labi. Okay. Isa pong napakagandang bagay na ating pong pinapahayag ang ating pag-ibig sa pamagitan ng ating mga pananalita at sa pamagitan ng mga panalangin. Ngunit, halos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay patungkol sa love, napapatunayan ito sa pamamagitan ng ating aksyon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kapatid, ako'y nananalangin para sa iyo. Nananalangin ka, ngunit ikaw yung sagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Again, hindi pinag-uusapan dito kung sagana ka o kukunti meron ka. Hindi pinag-uusapan dito kung sagana ka o walang-wala ka. Kaya po, ito ay ang katotohanan na atin pong makikita sa katotohanan ng kahulugan ng pag-ibig. Ngunit meron pong kakaiba na hindi nababanggit sa Bible, hindi nabanggit literal yung word, ngunit narito sa Bible. And that's, letter D, the word apathy. Okay. Apathy, a seemingly harmless attitude of the heart toward others, but as worse as hatred. Naku, ito po yung
hindi nauunawaan ng maraming tao. Okay, ano ba yung apathy? Ang dictionary po dinefine ang apathy as lack of feeling or emotion or lack of interest or concern. Kaya pong ibig sabihin nito, yung puso na walang pakialam sa kapwa-tao. Walang feeling toward others. At imposible para sa isang totoong anak ng Diyos na magkaroon ng pusong walang pakialam sa kapwa, yung apathetic heart, walang concern sa kapwa, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Imposible po para sa isang tunay na anak ng Diyos. In fact, a person who does not have concern for the good of others does not have any understanding about the love of God. O di kaya naman, talagang hindi niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't ganito rin ang kanyang damdamin sa kanyang kapwa. His concern or the focus of his love is his own self only. Medyo po parang mabigat ito na pananalita, ngunit ito po ang masakit na katotohanan na nangyayari po sa maraming tao. Ulitin po natin, ang sino man merong apathetic heart ay hindi niya pwedeng sabihin na siya ay totoong anak ng Diyos. Imposible po, sapagkat naranasan niya at alam niya ang pag-ibig ng Diyos. You cannot give what you do not have. Ngunit kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso ng isang tao, kasi ito po yung nangyari sa tao nung tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos para itong masaganang tubig ng ilog na dumadaloy sa kanyang puso na hindi pwedeng hadlangan at ito'y dadaloy patungo sa kapwa. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. At ang Bible po, again, wala sa Bible yung salitang apathy, ngunit may mga nangyayari at ang Panginoon Jesus mismo may example nito. Okay, ang example po na makikita po natin sa Bible, unang-una, Matthew chapter 19, verses 16 to 23. Basahin po natin ito. At ito po yung sinasabi. And someone came to him and said, Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? And he said to him, Why are you asking me about what is good? There is only one good, who is good. But if you wish to enter into life, keep the commandments. Then he said to him, Which one? And Jesus said, You shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept. What am I still lacking? Jesus said to him, If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one who owed much property. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Okay, i-analyze po natin yung pong pangyayaring ito. Obserban po natin. Ang maobserban po natin dito, unang-una sa lahat, binanggit ng Panginoong Hesus ang ilan sa mga kautusan. At kung atin po mapapansin, pahapyaw na ang pagsasabi niya, ngunit pagkatapos siyang sinabi na love your father and your mother, idinugtong niya yung second part ng summary statement ng buong commandment. You shall love your neighbor as yourself. Take note na yung lalaking ito na mayaman ay nagsinungaling nung sinabi niya na nagawa ko na po lahat yan. Nung sinabi niya sa verse 21. Ngunit ipinagdiinan lalo ng Panginoon ang kanyang sinabi, yung commandment na sinabi niya, nung sinabi niya, if you wish to be complete, go and sell all your possessions and give it to the poor, and you shall have treasures in heaven, and come follow me. Kaya makikita natin dito,
nagsinungaling itong lalaki na nagawa niya lahat. Kasi po, nagsinungaling kaya umalis siya kasi hindi niya kayang gawin yung sinabi ng Panginoon. Dahil siya ay mayaman, na, paano siya nagsinungaling yung reaction po niya rito? No, kasi nung sinabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself, sabi niya, nagawa na niya lahat. Pero bakit noong sinabing ibigay mo, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa may hirap? Kasi siya ay mayaman, hindi na niya kailangan yun sa totoo lamang. Kaya yung kanyang reaction, yung kanyang tugon, ay naghayag ng totoong nilalaman ng puso niya na ang nagahari sa kanyang puso ay covetousness and greed, kasakiman at pagnanasa. At malinaw na ito ay kapahayagan din na wala siyang concern para sa kanyang kapwa. At ang kanyang pag-ibig ay nakasentro lamang sa kanyang sarili. Kung kaya't malinaw na siya ay hindi anak ng Diyos. Ito po yung, kaya ko, pag binabasa po natin yun, akala natin hanggang doon lamang, hindi po. Nahahayag yung katotohanan ng laman ng puso ng tao. Pangalawang example po ng Panginoon dito ay sa Luke 16, verses 19 to 24. Ito po, basahin natin. Now, there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyfully living in splendor every day. And the poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham from far away, and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me. Pinutol na po natin doon sapagkat ang gusto nating makita rito ay ang katotohanan na yung mayamang ito ay wala siyang care para sa kanyang kapwa dahil ang kanyang mahal lamang ay ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan ay ginagamit niya upang magpasasa, paligayahin ang kanyang sarili. Yung mga makamundong yaman, mga material ng mundo, ay ginagamit lamang niya para sa pansariling pagpapasasa. Kung kaya't ang totoo noon, ang mahal lamang niya ay ang kanyang sarili at pagpapatunay na ang kanyang Diyos ay ang kanyang sarili. Kaya po, sa madalit salita, hindi niya alam kung anong kahulugan ng pag-ibig. Pareho rin dito, wala po itong pagkakaiba sa mga tao na nagmamahal sa kapwa. Ngunit kaya nagmamahal sa kapwa dahil ang kanilang gusto ay sila rin ay maligayahan. Sa madalit salita, ang kanilang ginagawa ay pansariling kapakinabangan pa rin. Kaya dun sa dalawang halimbawa na ito sa Bible, ay ma-establish po natin ang katotohanan na ini-emphasize ng verses 10 at 11. Basahin nga natin muli yun, verses 10 and 11. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this message, for this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Lino po. Love, therefore, is righteousness in action that is visibly manifested in the life of the children of God. Ang totoong nagmamahal sa kanyang kapatid, ang totoong nakikita ang kapahayagan ng katotohanan ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid, ay ang pagiging matuwid sa mata ng Diyos at patunay na siya ay anak ng Diyos. But then again,
narito pa ang isang expression ng love na hindi naman actually love dahil ito ay salungat po sa essence of good in the life of a person. Salungat po. Ah, meron pang isa na gusto ko pong makita po natin. Ano po yung salungat na yun sa essence of good in the life of a person? Ito ay kapag ang isang nagsasabing Kristiyano ay tinutolerate niya o kinukonsinti niya ang ginagawang mali o maling pamumuhay ng kanyang kapatid sapagkat ito po ngayon ang uso sa mundo. Na dahil sasabihin nila ng mundo ay yung love ay pabayaan mo siya kung ano yung gusto niya sa buhay. Tolerance sa lahat ng uri ng bagay. Kahit kasamaan, kahit mali. At ito po, lahat ng bagay na salungat sa pagiging matuwid sa mata ng Diyos ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. So, ito po, kinukonsinti yung mali o yung mali pamumuhay, kaya po doon makikita na ito ay hindi totoong pag-ibig. Kaya po, may example po ang Bible dito na yung pagdudulot mo ng tila baga pangangailangan ng isang tao na tamad at ayaw magtrabaho at ay kinukonsinti mo ang kanyang katamaran, ito ay hindi love. And this is still evil sapagkat nakikiayon ka sa kanyang katamaran. Sinabi po ba ng Bible ito? 2 Thessalonians chapter 3. Okay, ito po sabi ng Bible, verses 10 to 12. For even when we were with you, we used to give you this order. If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting as busybodies. Now, such person we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. May karugtang pa po para po maunawaan natin kasi para po mabalanse, ito po yung pambalanse, yung verse 13. Kasi yung verse 13 sabi, however, okay, ito po, balance po nito. Ano po? But as for you, brethren, do not grow weary in doing good. Yan, nagpapatuloy lang tayo sa paggawa na mabuti sa ating kapwa, ngunit hindi kinukonsinti ang maling gawa. Hindi kinukonsinti ang maling pamumuhay sapagkat yun ay salungat na sa totoong kahulugan ng pag-ibig. Ngunit hindi pa rin tayo titigil sa ating mabuting gawa sa ating kapwa. So, ang punto po rito, binabalanse lahat ng bagay at mayroong mahalagang kaunawaan ang tao kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng love. Point number 4. Obedient children of God enjoy His favor of peace and confidence even in their prayers as they share God's love with one another and because they have the heart of God. Okay. Ayan, binanggit ng verses 19 to 23. Medyo po masalimot yung pagkakaano dito, ngunit gagawin po natin ay paiikliin natin ang kapahulugan nito. Babasahin lamang natin muli. We will know by this that we are of the truth and will assure our heart before Him in whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence in God. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. This is the commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Pansinin po natin, magkarugtong po yung totoong pananampalataya at yung totoong pag-ibig sa kapwa. Kaya po, ang mga totoong Kristiyano
nananahan sa presensya ng Espiritu ng pag-ibig ng Diyos ay hindi natitinag, hindi natitigatig, hindi nag-aalala sa kahit na ano mga pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay dahil ang kanyang ini-enjoy ay ang kapayapaan ng Diyos at ang katiyakan, ang assurance na ang lahat ng bagay, yung sinabi ng Romans 8:28, there is an assurance that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Kung alam natin ito, hindi tayo natitinag, hindi tayo nag-aalala kahit na ano pa nangyayari. Why? Pinaghaharian tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Point number 5, the Holy Spirit abides in the life of obedient Christians, and He works within us through faith and love. Verse 24 lang yon. Sabi ng verse 24, the one who keeps His commandments abide in Him, and He in Him. We know by this that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Okay, ito po yung punto ron eh. Namumuhay tayo. Obedient Christian eh. Talagang tayo po ay nagpapasakop ng lubos-lubusan. Kaya gumagawa ang Espiritu Santo sa ating mga buhay dahil kakambal po ito ng pananampalatayang totoo. John chapter 15, verses 4 to 5, ang sabi po, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Lagpasan po natin verse 7. Ang verse 7 sabi, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yan, merong katiyakan, merong kasiguraduhan, may kapanatagan ang iyong kalooban sapagkat ipinamumuhay mo ang pag-ibig ng Panginoon, namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. So, to sum up our discussion today, hantong tayo sa isang conclusion na ang isang totoong pamumuhay ng Kristiyano ay na may katangian na ang kanyang buhay ay buhay ng pananampalataya at pag-ibig. Hindi ng human emotion, kundi meron siya nito, yung life of faith and love dahil sa kanyang pagiging obedient to the commandment of God. So kung meron yun, again, hindi human emotion. Ngunit ang Espiritu Santo ang nagdadagdag ng tamang emotion upang ating ma-emphasize ang pag-ibig ng Diyos sa tamang expression. Kaya ito po yung ginagawang pag-iingat. So, when the Holy Spirit is truly in us, He works in us through faith and love. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon. Luwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi kayang arukin ng aming mga kaisipan. Walang kapantay, O Diyos, ang pag-ibig na inukol mo sa amin. At patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nakakalimot na ang amin pong iniisip ay ang mga pansariling kapakanan sa halip na ang pangangailangan ng aming kapwa. Panginoon, patuloy pong hinihingi namin ang kasaganaan ng iyong biyaya. Ang biyaya ng iyong pag-ibig na masaganang dumaloy sa aming mga puso, gaya ng agos ng ilog na rumaragasa patungo sa aming kapwa. Panginoon, turuan po ninyo kami. Nalimutin at isa-isang tabi ang aming pansariling kapakanan upang ang kapakanan ng iyong kaharian at kapakanan ng aming kapwa ang higit namin bibigyan ng pagpapahalaga.
Ama, na sa bawat sandali sa aming buhay, maipahayag po ang katotohanan ng iyong pag-ibig. Ang kaningningan ni Kristo ay makita sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At muli po Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw. Aming Ama, sa inyong mga kamay, nilalagak po namin ang buhay ng inyong mga anak. Sasamahan po niyo sila sa lahat po ng kanilang gawain, maging sa kanilang mga tahanan, sa lugar ng kanilang trabaho, at saan man sila patungo, O Diyos. Manatili po ang inyong gabay at patnubay at pag-iingat sa inyong mga anak. Hiningi po namin ang pagtugon mo sa bawat pangangailangan na naayon sa inyong kalooban, Panginoon, upang ang inyong mga anak ay maging daluyan din ng pagpapala. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan at layunin sa bawat buhay na lubos na nagpapasako sa inyong kalooban. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.